Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million? Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong katapangan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na handa po silang magbuwis ng kanilang buhay para kay Pastor Kibuloy. At kung sino ba dapat ang ikukulong? Yung mga government official nga ba na nangungurakot, nagwawaldas sa kaban ng bayan, o yung isang Pastor Kibuloy na ang iniisip lamang ay para sa kapakanan, kapayapaan, at para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Meron po akong ipi-play na video. Ito ay patungkol kay Senator Risa Hontiveros. Alam ko na alam na ho ninyo ito. Pero dapat po natin ipaalala sa taong bayan kung sino itong si Risa Hontiveros. Siya ba dapat ang ikulong o si pastor? Pakinggan niyo po at panoorin ang bidyong ito. Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Pinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit, ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na. Kontribusyon yun ng mga miyembro ng PhilHealth. Ugok, ginamit ninyo pang bonus sa mga sarili nyo, mga hinayupak kayo. Bibigyan nyo ng ang lalaki na ng sweldo nyo, bibigyan nyo sarili nyo ng mga bonus allowance. Sige, 1 milyon yung mga gago, mga board members. Pagpa-check up, Diyos ko po, hindi mapa-check up dahil, walang benepisyong mahita sa PhilHealth. Ayan, mga kabisdak. Ang galing dyan ni Tulfo, no? Hanga-hanga sa dyan, eh. Pero ngayon, wala nang yagbols, nagpaalipi na po kay Tambaluslos. Alam niyo po, Congressman Erwin Tulfo, tama po yung ipinaglalaban ho ninyo na dapat ay hanapin po natin kay Risa Hontiveros ang 1.76 billion pesos na pondo ng PhilHealth na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila maipaliwanag kung nasaan na ba ang pirang ito. Karapatan po nating mga Pilipino maghanap po sa bilyones na pira na iyan na sa panahon ni Risa Hontiveros sa PhilHealth ay naglaho lamang ito na parang bula na hanggang ngayon ay hindi pa rin po may paliwanag. Maganda yung pagkabirada dito ni Congressman Erwin Tulfo. Yung may yagbuls pa dyan. Yung hindi pa nagpasakop sa timbangag. Hindi ba ho? Ang makulong ay iyong mga taong mga kurakot at naglustay sa kaban ng bayan. Bakit si Pastor Kibuloy ang inyong gustong ipakulong? Itong mga taong ito, lalo na po si Risa Hontiveros, wala pong kredibilidad ito para maglitis o para manghusga sa mga taong inosente na kuno inaakusahan ng mga samut-saring kaso. Dahil sila ho mismo ay kahusga-husga na dapat tayong mga Pilipino, wag po tayong magiging bulag dito sa pagkatao ni Risa Hontiveros na naninira ngayon sa isang butihing pastor na almost 40 years na inaalagaan ang Kingdom of Jesus Christ, na ngayon ay inggit si Risa Hontiveros na gusto pang ipakulong si Pastor Kibuloy kahit wala namang basihan ang mga akusasyon gamit ang mga bogus witnesses. Ito po, Senator Risa Hontiveros, ang inyong ipaliwanag. Nasaan na nga ba ang pondo na 1.76 billion pesos nung panahon ninyo sa PhilHealth? Hanggang ngayon, hindi po ito maliwanag sa taong bayan.
Ginamit nyo ba ito sa sarili ninyo? Na ayon nga ho kay Erwin Tolpo, ay pinaghahatian umano ninyo ang pundong iyan. Sino bang kasama ho ninyo? Grabe naman. Ang hahalang naman ng mga bituka ho ninyo. Ito dapat ang huhusgahan ng taong bayan, hindi yung isang pastor. Ngayon ho, ginalit na ninyo ang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Meron po akong nakitang post na alam ko yung post na ito ay talagang mabigat at galing sa kanilang mga puso ho ito. Ito ay bunga ng pagkadismaya dahil sa ginagawa ng Marcos admin at ni Hontiveros kay Pastor Kibuloy. Narito ho ang post na iyan. Yan po ay post ni MJ Mundihar. Meron pa nga po siyang salmo dyan eh. The Lord is on my side. I will not fear what can man do unto me. Yung option nasa baba. Yung sa poster. Ang sabi ho dyan, tatayo kami at ipaglalaban hanggang kamatayan ang hustisya at karapatan ng aming pinakamamahal na Pastor Apulo C. Kibuloy. Dakila ka o Diyos na makapangyarihan amin. Mabigat yun guys ha. Buhay kapalit dyan. Sa post na yan, kita mo, dismayado na ho ang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa ginawa ho ng administrasyong ito at ni Reza Hontiveros kay Pastor Kibuloy. Wala namang kasing masamang ginawa itong si Pastor Kibuloy sa ating lipunan, bagkus nakatulong pa nga. At sila ho dyan, miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, karapatan nila yan mag-post ng ganyan. Dahil alam nila na walang masamang ginawa si pastor at meron pong ginawang maganda sa kanila. Na bago nga ho ang buhay nila eh. Dahil kay Pastor Kibuloy, nabigyan ho sila ng trabaho, edukasyon, tahanan. Ganun po ang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ako nga ho, hindi ako miyembro ng Kingdom of Jesus Christ eh. Pero ramdam na ramdam ko yung kabutihan ni Pastor Kibuloy at pagkainusinti niya. Kahit pa naman ako, kung mangyayari yan sa aking tatay na hinuhusgahan ng mga bangag, hinuhusgahan ng mga taong mapanghusga na hindi naman totoo, abaho, same din po ang aking gagawin sa pinopost nila. Lalaban ako hanggang kamatayan.